So, eto nga pong si Mima ay inihatid na po sa huling hantungan niya kahapon. At yun nga po, kahit po na huling hantungan na ni Mima, hindi po may iwasan na marami pa rin po ang nambabash sa kanya. At nakita nga po natin na sa mga comment section na kung saan pinakita po ang nangyaring paghahatid sa huling hantungan dito po kay Mima, ano po, meron po talagang mga kababayan tayong mga masasabi natin, mga walang ya, wala talaga silang pake kung sa impyerno po sila mapupunta. Ang importante, mabash nila si Mima at mababoy nila ang libing nito. Aba, napakarami pa rin pong tuwan-tuwa. Alam naman natin kung sino ang mga tuwang-tuwa sa mga ganyang karahasan, di ba? Siyempre, mga DDS yan, mga Duterte supporter yan. Yun nga po, dito nga po sa huling hantungan na ito ni Mima ay ano po, siya po ay dinala po sa isang magandang hantungan, magandang libingan. Ito nga pong ating kaibigan, shit, naku, nawala signal, buisit. Agay. Putang ina talaga. Ayun, nawala ang ating signal pansamantala. Ayun po. Pinakita ko lang yung Pinakita ko lang yung libing ni Mima, nagkaganon na. Pinakita ko lang po yung libing ni Mima, nawala na yung natin. Ano ba yan? Mima. Ayun. Ayan, nakabalik tayo. Nakita nyo, pinakita ko lang yung yung libing ni Mima, ganun na po ang nangyari. Biglang yun nga, Ate Macha Mochi, biglang nawala. Pinakita ko lang yung yung video ng libing ni Mima, nagkagano na po. Nako, siguro ang ating kaibigang vlogger naghahanap po talaga ng hustisya at talagang nananawagan po siya ng hustisya. Alam niyo po ba, ito meron po tayong bagong nasagap na info patungkol po dito kay Mima at napag-alaman nga po natin na itong ating kaibigang vlogger siya po ay napakalawak po pala talaga. Yun na lang ang sasabihin ko. Napakalawak po ng napasukan nitong si Mima Alicia na grupo. At itong grupo po na ito ay ngayon po ay nagtatago na. Meron pong ilang nahuli, bukod dun sa dalawa, meron pong nahuli. Kaya lang, meron po kasing kumbaga kailangan ang mai-present po o mahuli po dapat ay mga mastermind pala talaga dapat ang mahuli. So may nahuli pong ilang mga katauhan, mga personalidad, pero hindi pa po sila ang pinaka-mastermind sa nangyari kay Mima. Kaya po, ang atin pong PNP ay patuloy po na pinaghahanap itong mga tao na ito. Meron na pong nahuli doon po sa 7. Meron na pong nahuli pero hindi pa po ito yung mga tunay na mastermind, mga kasabwat pa lang. Kaya po ang ating PNP hindi pa po ito naglalabas ng kanilang statement kasi nga po ang gusto po ng PNP ay matapos itong kaso ni Mima bago pa po mangyari na ipresenta. Kumbaga kailangan talaga yung pinaka-utak nito pong nangyari na ito kay Mima ang dapat po na
maipakita sa taong bayan. Ngayon nga po, napag-alaman nga po natin na ito pong grupo na ito ay nag-ooperate po sa South. Nag-ooperate po sila sa South, Metro Manila at sa Norte. So, yung Central Luzon, tapos Manila at Calabarzon ang kanila pong ino-operate itong dito po sa sindikato na ito. At ito pong sindikato na ito ay involved po, may involvement po sa mga buy and sell ng mga sasakyan at meron din pong nakarating sa ating info na ito pong grupo na ito, ito ano lang natin na kumbaga parang na psychic lang natin, naisip lang natin. Kasi alam niyo po, ang mga sindikato naman, 'di ba, kapag po yan tinawag na sindikato, talagang yan po lahat ay gumagawa ng mga illegal. Ngayon, maaaring sila nga po ang front nila buy and sell ng motor, mga piyesa ng motor, pero yung pong karnaping, may involvement din tsak sila diyan. Pangalawa pa, siyempre pag ikay masamang loob at ikay gumagawa ng mga illegal, bukod sa karnaping, pwede ring meron kang kinalaman sa sinasabi nga po ng mga, bukod sa mga illegal na bentahan ng mga motor, yung mga nakaw na motor, maaaring ito po ay meron din pong kinalaman sa karnaping ng mga sasakyan. Siyempre, yang mga yan, tingin ko hindi lang karnaping ng motor, pati karnaping na ng talagang sasakyan na talaga, ninanakaw na ng mga yan. At meron pong isa doon sa mga suspect, meron pong isa doon sa mga suspect, dito po sa kaso ni Mima, meron pong isa doon suspect na meron pong nagsabi sa atin sa taga-Caloocan na yung suspect po ay may kaso tungkol po sa illegal na droga. Yung isa. So, eto sabi ko nga, baka sindikato sa casino na, sindikato na sa casino, sindikato pa sa pagnanakaw ng motor, sindikato pa sa pagnanakaw ng mga kotse, at sindikato pa sa pagbebenta ng illegal na pulburon. So, eto talaga, kaya nga napagtanto ko, napakalawak po pala talaga nitong kaso ni Mima na ito. At tingin ko, kaya po naisipan na tapusin si Mima, gurgurin si Mima, ay dahil po sa may nalaman si Mima dito sa mga tao na ito at kumbaga parang siguro naisip nila threat sa kanila si Mima kasi si Mima po ay vlogger, si Mima po ay may kilala na mga nasa gobyerno, kaya po etong si Mima ay tinuluyan at inoperate para po mawala ang tinik sa kanilang mga lalamunan. At isa pa, ito pong mga taong ito ay may utang kay Mima. So para hindi na maningil si Mima, ginurgur na po, pinagurgur na. Kaya ito po, abangan natin ang mga susunod na kabanata pa dito sa nangyari sa ating kaibigang vlogger dahil nga po ito napakalalim po na investigasyon ang kailangan at napakalalim po nitong issue na ito dahil nga po yung sindikato po na naging kumbaga napasukan ni Mima, mga inengganyo siya na mag-invest ng pera, meron pong kinalaman sa pangangarnap, pangkakarnap, sa suga, sa casino, at sa pulburon. Kaya po yan po yung mga aabangan natin. Tignan natin kung kailan po magpe-presscon itong PNP para po makapagbigay ng linaw dito po sa sa panibagong update dito po sa nangyayari sa kay Mima. Abangan po natin yan kasi yan po ay patuloy pong kumikilos ang task force Mima
patuloy pong kumikilos at hindi po sila tumitigil para po maibigay po ang tunay na hustisya sa atin pong kaibigan na si Mima. Ngayon puntahan naman po natin etong